Noong bisperas ng Pasko, habang isang banayad na pag-ulan ng niyebe ang tahimik na bumabalot sa Madrid, napansin ni Valentina Mendoza ang isang lalaking nakaupo mag-isa sa isang hintuan ng bus. Nakaupo siya sa bangko, nakayuko ang ulo, at magkahawak ng mahigpit ang mga daliri na para bang pilit niyang pinipigilan ang sarili na tuluyang gumuho. Sa harap niya, sa ibabaw ng niyebe, may isang itim na maleta. Ngunit ang pinakanakagulat kay Valentina ay ang kanyang mga paa. Hubad na hubad, direktang nakatapak sa niyebe. Walang sapatos kahit na napakalamig at masakit ang ginaw. Tinitigan siya ng tatlong anak ni Valentina, halatang naguguluhan at nag-aalala. Ang bunso, si Antonio, marahang humila sa kanyang Amerikana at nagtanong ng isang bagay na nagpasikip sa dibdib niya, bakit walang sapatos ang lalaking iyon? Dahan-dahang lumapit si Valentina, ramdam ang kakaibang bigat sa puso na hindi niya lubos maipaliwanag. Itinaas ng lalaki ang mukha niya at nakita niya ang kanyang mga mata, berde, pagod at puno ng hiya na halos masakit titigan. Tinanong niya kung ano ang nangyari at bakit siya nasa labas sa gitna ng taglamig. Niwala man lang sapatos na panangga sa lamig. Sa nanginginig na boses, basag at tila malayo, ipinaliwanag ng lalaki na pinalayas siya ng asawa niya mismo noong gabing iyon. Ang dahilan ay napakabrutal. Nalaman ng asawa niya na baog siya. Hindi niya mabigyan ng anak ang babae at matapos ang 8 taon ng pagsasama, itinuring siya nitong parang walang halaga at itinapon sa kalsada na para bang wala siyang kwenta. May kung anong pumutok sa loob ni Valentina. Tiningnan niya ang lalaki, lubos na wasak. Pagkatapos ay tiningnan niya ang 3 niyang anak at sinabi ang tanging mga salitang kaya niyang bigkasin sa sandaling iyon, "Sumama ka sa akin." Pagkatapos na para bang direktang nakikipag-usap sa mga nakikinig, idinagdag niya, kung handa ka na sa kwentong ito, isulat sa comments kung saan mo pinapanood ang video na ito. Ang pangalan ng lalaki ay Richard. Si Richard Herrero, 35 taong gulang, isang mekanikong nagtatrabaho sa isang talyer sa labas ng Alcorcon. Hanggang sa umagang iyon, akala niya normal ang buhay niya. Hindi marangya, hindi kapanapanabik, pero matatag. May trabahong gusto niya, isang maliit na bahay na mainit, at isang asawang akala niya'y mahal niya, at akala rin niya'y mahal siya pabalik. 8 taon na ang nakalipas, pinakasalan niya si Luciana sa isang maliit na simbahan, sa isang baryo, malapit sa Segovia, kung saan pareho silang lumaki. Si Luciana ay kapansin-pansin at kumpiyansa, may malalaking pangarap at palaging uhaw sa higit pa. Kabaligtaran naman si Richard. Siya ay kalmado, simple at kontento sa tahimik na buhay. Nakakahanap siya ng aliw sa tunog ng makina, amoy ng langis at sa tapat na rutina ng trabaho niya. Mula pa lang sa unang taon ng kanilang pagsasama, sinubukan na nilang magkaanak. Ngunit buwan-buwan, walang nangyayari. Dumaan si Luciana sa lahat ng posibleng pagsusuri. Pare-pareho ang resulta, malusog siya, fertile at kaya niyang magkaanak. Ibig sabihin, si Richard ang may problema. Sa loob ng maraming taon, iniiwasan niyang magpa-test. Hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil natatakot siya. Natatakot siyang may madiskubreng permanente. Natatakot siyang mabigo ang asawa niya at higit sa lahat, natatakot siyang maramdaman na hindi siya sapat bilang lalaki. Kalaunan mas pinilit siya ni Luciana at tuluyan ding sumuko si Richard. 2 linggo bago ang Pasko, nagpunta siya sa doktor at nagpa-test. 3 araw na ang nakalipas nang dumating ang resulta at para siyang hinatulan, azoospermia. Ibig sabihin wala siyang sperm at wala ring lunas. Hindi na siya kailanman magkakaroon ng sariling anak sa biolohikal na paraan. Hindi niya nagawang sabihin kay Luciana. Sa halip itinago niya ang report sa isang drawer at tinitigan ito na parang bomba. Sinabi niya sa sarili na pagkatapos na lang ng holidays,
Gusto niyang piliin ang tamang oras at tamang salita. Balak niyang pag-usapan ang ibang option tulad ng adoption o donor insemination. Ayaw niyang sirain ang Pasko. Gusto niyang protektahan si Luciana at marahil protektahan din ang sarili niya. Pero nung umagang yon, aksidenteng nakita ni Luciana ang report habang naghahalungkat sa drawer niya para hanapin ang susi ng kotse. Brutal ang reaksyon niya. Ang lahat ng sakit at frustrasyon na naipon sa loob ng 8 taon ay sumabog ng sabay-sabay. Sumigaw siya na niloko siya ni Richard. Sinayang nito ang pinakamagandang taon ng buhay niya at hindi ito tunay na lalaki. Sigaw niya sana iba na lang ang pinakasalan niya. Sana nagkaroon siya ng tunay na pamilya at wala raw si Richard kundi isang pagkabigo. Pagkatapos, walang pag-aalinlangan, inutusan niya itong umalis. Noong gabing iyon, sinubukan ni Richard na pakalmahin siya. Nakiusap siya na mag-usap sila, huminga at humanap ng solusyon ng magkasama. Pero tumanggi si Luciana. Inihagis niya ang isang walang laman na maleta sa harap ni Richard at sinabing mag-impake at mawala na sa buhay niya. Nasa storage room ang sapatos ni Richard at nang lumapit siya sa pinto para kunin iyon, isinara ni Luciana ang pinto sa mukha niya. Kaya lumabas si Richard na kalahati lang ang laman ng maleta. Walang sapatos, walang pera, at walang mapuntahan. Ilang oras siyang gumala sa nagyayelong mga kalye habang ang mga paa niya ay nasusunog sa lamig ng niyebe. Ngunit mas masakit ang apoy sa puso niya. Wala siyang pamilya sa Madrid. Matagal nang patay ang mga magulang niya at ang tanging kamag-anak niya ay malalayong tiyuhin at tiyahin na matagal na niyang hindi nakakausap. Naisip niyang tumawag sa kaibigan pero pinigilan siya ng hiya. Paano niya ipapaliwanag na pinalayas siya ng asawa niya dahil hindi siya makapagkaanak? Paano niya aaminin ang isang bagay na ganoon kapersonal at nakakahiya? Sa isip niya, hindi lang siya malas, may depekto siya, sira, walang silbi. Sa huli, naupo siya sa bangko sa hintuan ng bus. Masyado siyang pagod para maglakad pa at masyado ring nahihiya para humingi ng tulong. Nanatili siya roon, nakatitig sa lupa, naghihintay ng isang bagay na hindi niya man lang mapangalanan. Baka hinihintay niyang tapusin na ng lamig ang lahat. Baka umaasa siyang may makakapansin sa kanya. Baka sa kaibuturan ng puso niya, nananalangin pa rin siya ng isang himala. At dumating ang himalang iyon, may blondeng buhok, isang dark blue na coat at 3 batang mahigpit na nakahawak sa kamay niya. Si Valentina Mendoza ay 42 taong gulang. Siya ang CEO ng isang financial consulting company sa gitna ng Madrid. Noong gabing iyon, pauwi na siya kasama ang 3 niyang anak matapos gawin ang huling pamimili para sa Pasko. Siya ang tipo ng babaeng itinayo ang buhay mula sa wala, hakbang-hakbang, at pinaghirapan ang bawat tagumpay sa pamamagitan ng disiplina at pagsisikap. Naging ina siya sa edad na 32. Hindi dahil ito ang perpektong plano niya, kundi dahil pinilit siya ng buhay. Ang ama ng kanyang mga anak ay isang lalaking minahal niya ng lubos, isang katrabaho na nakilala niya sa isang proyekto sa London. Ngunit nang malaman ni Valentina na buntis siya ng triplets, bigla itong nawala. Hindi emosyonal na nawala, literal na nawala. Isang araw nandoon siya, kinabukasan hindi na gumagana ang numero niya. Walang laman ang apartment. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Naiwan si Valentina mag-isa, buntis sa 3 sanggol, walang tulong, walang closure at walang sagot. Sa totoo lang, naniwala siyang hindi niya kakayanin. Ang magpalaki ng 3 anak mag-isa habang binubuo ang karir ay parang imposibleng misyon. Ngunit ipinanganak ang kanyang mga anak, 3 munting sanggol na agad niyang minahal ng mahigpit sa unang hawak pa lang. At sa kung paano man nakahanap si Valentina ng lakas na hindi niya alam na nasa loob niya. Nagtrabaho siya,
Nang walang tigil, tinanggap ang bawat sakripisyo, humingi ng tulong kapag tunay na kailangan at tumangging sumuko. Ngayon, 10 taong gulang na ang kanyang mga anak, sina Antonio, Eduardo at Francisco. 3 bagyo ng enerhiya sila na pumupuno sa bahay ng ingay, gulo at pagmamahal. Si Antonio ang mapangarapin, kayang magbasa ng ilang oras at mabuhay sa mundo ng imahinasyon. Si Eduardo naman ang praktikal, palaging gustong malaman kung paano gumagana ang mga bagay at mahilig magbaklas ng kahit anong maabot niya. Si Francisco ang tahimik. Hindi siya masyadong nagsasalita, pero pinagmamasdan niya ang lahat gamit ang matalas at mapag-isip na mga mata. At kapag nagsalita siya, palaging may bigat at saysay ang mga salita niya. Ang 3 lalaki ang buong mundo ni Valentina. Sila ang dahilan kung bakit siya bumabangon araw-araw at ang dahilan kung bakit hindi niya kailanman pinayagan ang sarili niyang sumuko. Noong gabing yon, habang naglalakad pa uwi mula sa El Corte Ingles, dala ang mga shopping bag na puno ng regalo para sa Pasko, nakita ni Valentina ang lalaki sa hintuan ng bus at biglang parang huminto ang oras. Hindi siya yung tipo ng tao na basta na lang i-ignore ang isang taong nangangailangan. Marami nang ipinakita sa kanya ang buhay na sakit para makilala niya agad ang itsura nito at tumanggi siyang magkunwaring wala siyang nakita. Pero hindi lang ito awa. May kung ano sa kanya, may kung ano sa ekspresyon niya na humila sa puso ni Valentina sa mas malalim na paraan. Sa mga mata niya, nakita niya ang sugatang pagmamataas, tahimik na dignidad at isang hiya na hindi naman niya dapat pasan. Ang pagdurusa niya ay masyadong nagpapaalala kay Valentina ng mga pinakamabibigat na sandaling pinagdaanan niya. Habang ipinapaliwanag ni Richard ang nangyari gamit ang basag na boses na halos parang hindi totoo, naramdaman ni Valentina ang unti-unting pag-init ng galit sa loob niya. Hindi galit kay Richard, kundi galit sa babaeng gumawa nito sa kanya. Paano kayang itapon ang isang tao dahil sa bagay na wala siyang kontrol? Paano kayang ang isang kasal ay gawing parang kagamitan lang ang isang tao para lang magkaanak? Tinitigan ng mga anak ni Valentina si Richard gamit ang inosenteng kuryosidad na tanging mga bata lang ang meron. Si Antonio, ang pinakasensitibo, ay may mga matang nangingintab sa ilalim ng ilaw sa kalsada. Si Eduardo, ang praktikal, ay nagsisimula ng tanggalin ang sarili niyang sapatos para ibigay sa estranghero. At si Francisco, ang tahimik, ay mahigpit na humawak sa kamay ng kanyang ina. Parang natatakot siyang mawala rin ito. Hindi nagdalawang isip si Valentina. Sinabi niyang sumama si Richard sa kanila. Tiningnan siya ni Richard na parabang nagbibiro siya o parabang nabaliw siya. Walang tumutulong sa estranghero sa bisperas ng Pasko. Hindi nang ganoon. Pero hindi nagbibiro si Valentina. Pagdating sa paggawa ng tama, hindi siya naglalaro. Tahimik ang biyahe papunta sa bahay niya. Naupo si Richard sa passenger seat ng BMW niya, gulat at walang imik. Si Eduardo, nang hindi man lang nagsasalita, ay ibinalot ang scarf niya sa mga paa ni Richard. At hinayaan ni Richard iyon, parang ang simpleng kilos na iyon lang ang nagpipigil sa kanya na tuluyang gumuho. Nasa trunk ang maleta niya katabi ng maayos na nakasalansang gift bags. Walang kahit ano roon, ang pakiramdam ay totoo. Isang babaeng hindi niya kilala ang nagdadala sa kanya sa bahay nito sa bisperas ng Pasko. At wala itong hinihinging kapalit. Nakatira si Valentina sa distrito ng Salamanca sa loob ng isang eleganteng gusali na may tanaw sa Retiro Park, kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay sumasalamin sa malamig na langit ng taglamig. Maluwang at maliwanag ang apartment pero hindi ito malamig o perpekto. Puno ito ng buhay. May mga laruan kung saan-saan at ang mga guhit ng mga bata ay nakadikit sa mga pader. Mainit ang pakiramdam, tinitirhan, minamahal. Lubos na naiiba sa malinis ngunit malamig at malayong bahay na pinagsaluhan ni Richard at Luciana.
ipinakita ni Valentina sa kanya ang guest room. Maliit pero komportable, may isang kama, aparador at payapang katahimikan. Sinabi niyang pwede siyang manatili roon hanggat kailangan niya. Pagkatapos, binigyan niya si Richard ng isang pares ng tsinelas na dati pang pag-aari ng kanyang ama, isang malinis na tuwalya at sinabing magiging handa ang hapunan sa loob ng isang oras. Naiwan si Richard mag-isa, nakaupo sa gilid ng kama, hindi maunawaan kung ano na ang nangyari sa buhay niya sa loob lang ng ilang oras. Kaninang umaga, isa siyang lalaking may asawa, may bahay, at may rutina. Ngayong gabi, isa na siyang walang tirahan, umaasa sa kabaitan ng isang estranghero. Sobrang bigla at sobrang hindi makatotohanan ang pagbabago na parang pumasok siya sa isang panaginip. Pero hindi ito panaginip na maganda. Naligo siya sa mainit na shower, unang sandali ng ginhawa na naramdaman niya buong araw. Ang mainit na tubig ay nagpagaan sa sakit ng nagyayelong paa niya at nag-alis kahit kaunti sa dumi, takot at kahihiyang kumapit sa kanya. Paglabas niya, narinig niya ang mga bata sa kusina. Magkakapatong ang boses, nagtatawanan at umaalingasaw ang amoy ng nilulutong pagkain. Simple ang hapunan, pero sagana at nakakabusog. Cocido soup, salad at mainit na tinapay na bagong luto. Walang tigil magsalita ang tatlong bata, sabay-sabay, nagkukwento tungkol sa eskwela, mga kaibigan, at lahat ng inaasahan nilang makikita sa ilalim ng Christmas tree kinabukasan. Nakikinig si Valentina na may kalmadong ngiti, paminsan-minsan sumasabat para paalalahanan sila ng asal o para pabagalin sila kapag sobrang maingay na. Tahimik kumain si Richard, pakiramdam niya ay hindi siya kabilang, parang isang hindi gustong bisita sa perpektong eksena ng pamilya ng iba. Pero walang tumuring sa kanya na outsider. Walang nagparamdam sa kanya na hindi siya komportable. Tinanong ni Antonio si Richard kung ano ang trabaho niya. Nang sabihin ni Richard na mekaniko siya, agad lumiwanag ang mukha ni Antonio. Mahilig ang bata sa mga kotse at pangarap niyang magkaroon ng Ferrari balang araw. Yumuko si Eduardo pasulong at nagtanong kung marunong din ba siyang mag-ayos ng bisikleta dahil palaging natatanggal ang kadena niya. Si Francisco naman, ang mahiyain, ay walang tinanong. Ngumiti lang siya ng maliit kay Richard at ang ngiting iyon ay mas mahalaga pa kaysa kahit anong usapan. Pagkatapos ng hapunan, pumunta ang mga bata sa sala para manood ng Christmas movie. Naiwan si Valentina at Richard sa kusina, magkasamang naghuhugas ng pinggan. Mabigat ang katahimikan sa pagitan nila sa simula, pero si Valentina ang dahan-dahang bumasag nito. Tinanong niya si Richard kung kumusta ang pakiramdam niya. Hindi alam ni Richard kung saan magsisimula. Nahihiya siya, nalilito, nagpapasalamat at lubos na nawawala, sabay-sabay, para siyang buhol-buhol na emosyon. Sinabi ni Valentina na wala siyang dapat ikahiya. Ipinaalala niya na hindi kasalanan ni Richard ang nangyari, na naging malupit si Luciana at mas karapat dapat siya sa mas mabuting trato kaysa sa itinapon na parang basura. Naramdaman ni Richard ang pag-akyat ng luha, kumikirot sa likod ng mga mata niya, pero pinigilan niya. Ayaw niyang umiyak sa harap niya. Ayaw niyang magmukhang mas mahina pa kaysa sa pakiramdam niya. Naiintindihan iyon ni Valentina kahit hindi siya nagsalita. Hindi niya siya pinilit o hiningan ng higit pa. Sa halip, sinabi lang niya na bukas ay Pasko. Gigising ng maaga ang mga bata at tatakbo para buksan ang mga regalo. At malaya siyang sumama kung gusto niya. Pagkatapos, binati niya si Richard ng magandang gabi at iniwan siya mag-isa kasama ang mga iniisip niya. Noong umaga ng Pasko, nagising si Richard sa tunog ng mga yapak na tumatakbo sa hallway at mga boses na masayang sumisigaw tungkol sa mga regalo. Sa loob ng ilang segundo, hindi niya maalala kung nasaan siya.
Pagkatapos, tumama ang realidad ng matindi, parang suntok sa sikmura. Hindi siya nasa bahay niya, wala na siyang bahay. Dahan-dahan siyang bumangon, sinuot ang mga damit na inilagay niya sa maleta at lumabas sa hallway. Ang sala ay purong kaguluhan. Puno ng wrapping paper ang sahig, may mga ribbon kung saan-saan, at ang tatlong bata ay tumatalon sa tuwa, ipinapakita ang mga bagong regalo at nagsasalita ng sabay-sabay. Nakaupo si Valentina sa sofa, hawak ang isang tasa ng kape. Nakapulupot ang buhok niya sa isang magulong ponytail at mukhang pagod ang mukha niya. Pero ang ngiti niya ay mainit at totoo. Nang mapansin niya si Richard na nakatayo roon, marahan niya itong kinawayan, inaanyayahang lumapit. Nagatubili si Richard, hindi pa rin maalis ang pakiramdam na hindi siya kabilang doon. Ngayon, ipagpatuloy natin ang kwento, si Valentina at ang mga bata. Nakatayo siya sa sala, hindi gumagalaw, nakatitig sa tsinelas na ibinigay ni Valentina na para bang yari iyon sa purong ginto. Hindi lang dahil maganda itong regalo, kahit na totoo naman iyon. Ang talagang tumama sa kanya ay ang kahulugan nito. Isang taong wala pang isang araw na nakakakilala sa kanya ay talagang nag-isip para sa kanya. Isinama siya. Pinaramdam sa kanya na nakikita siya, na mahalaga siya at karapat-dapat sa kabutihan. Ang mga luhang pinigilan niya noong nakaraang gabi ay tuluyan ng bumuhos. Bigla na lang umiyak si Richard, mas malakas kaysa sa pag-iyak niya sa loob ng maraming taon. Umiiyak siya sa harap ng isang babae at tatlong batang halos hindi siya kilala, pero tinanggap siya na parang isa na siya sa kanila. Sa una, pinanood siya ng mga bata nang may pagkalito. Pagkatapos, lumapit si Antonio at niyakap siya. Isang maliit at medyo sablay na yakap iyon. Ang uri ng yakap na tanging bata lang ang makakapagbigay. Pero napakainit nito, kaya may kung anong natunaw sa loob ni Richard. Masaya at maliwanag ang almusal ng Pasko. Naghain si Valentina ng roscon de Reyes na binili niya noong nakaraang hapon, kasama ang mainit na tsokolate at mga piraso ng turon na patuloy na kinakain ng mga bata habang walang tigil sa pagkukwento tungkol sa kanilang mga regalo. Karamihan ay nakinig lang si Richard, sumasagot paminsan-minsan at unti-unti niyang naramdaman na ang lamig sa loob niya ay nagsisimulang mawala. Pagkatapos ng almusal, habang abala ang mga bata sa kanilang mga bagong laruan, hiniling ni Valentina kay Richard na ikwento ng mas detalyado ang kanyang sitwasyon. Ikinuwento ni Richard ang lahat, ang diagnosis ng kanyang pagkabaog, ang malupit na reaksyon ni Luciana at kung paano hindi man lang niya naipagtanggol ang sarili. Inamin niya ang kahihiyang nararamdaman at ang takot na hindi niya alam kung ano ang susunod niyang gagawin. Wala siyang cash at ang bank account niya ay shared sa asawa. Malamang ay na-block na nito ang access niya. Tahimik na nakinig si Valentina nang hindi siya pinuputol. Pagkatapos niyang magsalita, nanatili siyang tahimik sandali. Pagkatapos, sinabi niya ang isang hindi inaasahang bagay. Kailangan niya ng mekaniko. May problema ng moisture sa garahe niya at matagal na siyang naghahanap ng mapagkakatiwalaang tao para mag-maintain ng mga sasakyan niya. May ilang kasamahan din siya sa trabaho na naghahanap ng rekomendasyon at naisip niyang pwedeng tumulong si Richard sa mga sasakyan nila. Part-time lang yon, pero isang simula. Napatitig si Richard sa kanya, gulat na gulat. Seryoso ba siyang inaalok siya ng trabaho matapos ang lahat ng inamin niya? Hindi ba niya siya nakikitang mahina, sira at kawawa? Ngumiti lang si Valentina at sinabing hinuhusgahan niya ang tao base sa ginagawa nito, hindi sa hindi nito kayang gawin. At sa nakita niya, si Richard ay isang tapat na lalaki na hindi makatarungang sinaktan ng buhay. Tinanggap ni Richard ang alok. Hindi lang dahil wala siyang ibang pagpipilian, kundi dahil inaalok siya ni Valentina ng bagay na hindi kailanman ibinigay ni Luciana: respeto, tiwala, isang tunay na pagkakataon. Ang mga sumunod na buwan ang pinakakakaiba
at pinakamagandang panahong naranasan ni Richard. Mas matagal siyang nanatili sa apartment ni Valentina kaysa sa inaasahan niya. Noong una dahil wala talaga siyang ibang mapuntahan, kalaunan dahil parang walang gustong paalisin siya, at ang bahay ay unti-unting naging lugar na pakiramdam niya ay kanya rin. Mas naging abala ang trabaho sa garahe kaysa sa inaasahan niya, pero nagbigay ito sa kanya ng layunin. Sa simula, mga sasakyan lang ni Valentina at ilang kasamahan nito ang inaasikaso niya. Pagkatapos, dumating ang mga kaibigan ng mga kaibigan. Sumunod ang mga kapitbahay. Mabilis kumalat ang balita na may isang mahusay at tapat na mekaniko sa lugar na naniningil ng patas. Sa loob ng ilang buwan, mas marami na ang trabaho kaysa sa kaya niyang asikasuhin mag-isa. Nagparehistro siya bilang self-employed, umupa ng maliit na espasyo sa loob ng isang garahe sa Vallecas at nagsimulang buuin ang isang bagay na tunay na kanya. Ang sarili niyang negosyo, ang sarili niyang kinabukasan. Pero hindi lang trabaho ang pumuno sa buhay niya, ang mga bata. Unti-unting inangkin siya ni na Antonio, Eduardo at Francisco bilang hindi opisyal nilang tiyuhin. Siya ang matandang hindi minamaliit ang mga tanong nila na siniseryoso ang mga ito at kayang magpaliwanag kung paano gumagana ang mga bagay, mga kotse, makina, tools at kahit ang mas komplikadong bahagi ng buhay. Tinutulungan niya sila sa homework kapag abala si Valentina sa mga meeting. Kapag maaraw, dinadala niya sila sa Retiro Park para tumakbo at maglaro. Nakikinig siya kapag may gusto silang ikwento na hindi nila kayang sabihin sa kanilang ina. Naging isa siyang ligtas na tao para sa kanila. Naging espesyal na tradisyon ang mga linggo. Dinadala niya sila sa Gran Via para tumingin sa mga tindahan o sa Santiago Bernabeu Stadium kapag may laro ang Real Madrid dahil obsessed ang tatlong bata sa koponan. Isang beses, dinala pa niya sila para makita ng malapitan ng Royal Palace at buong pagmamalaking sinabi ni Antonio na iyon ang pinakamagandang araw ng buong buhay niya. Kay Valentina naman, mas komplikado ang koneksyon. Sa simula, purong pasasalamat lang ang naramdaman ni Richard. Isang matinding pakiramdam ng utang na loob sa babaeng nagligtas sa kanya mula sa lamig at sa pinakamadilim na sandali ng buhay niya. Pero habang ang mga araw ay naging linggo at ang mga linggo ay naging buwan, unti-unting nagbago ang damdaming iyon. Una, respeto, pagkatapos pagkakaibigan, at kasunod nito, isang bagay na hindi niya magawang pangalanan dahil natatakot siyang sirain ang nabuo nila. Si Valentina ay lahat ng hindi naging si Luciana. Malakas pero mahinahon, ambisyosa pero mapagbigay, independent pero hindi takot umamin kapag kailangan niya ng suporta. Isa rin siyang kahangahangang ina, laging inuuna ang mga anak, pero hindi nakakalimutang siya rin ay isang babae na may sariling identidad. Nakikita ni Richard kung paano niya hinaharap ang mga emergency sa negosyo sa telepono habang sabay na nagluluto ng hapunan. Nakita niya kung paano niya inaayos ang away ng mga bata nang may walang katapusang pasensya. Napansin niya kung paano ito tumatawa sa mga biro niya kahit minsan ay hindi naman talaga ganoon ka-funny. Ang pinakamahirap na bahagi ng bagong buhay ni Richard ay ang diborsyo nila ni Luciana. Hindi ito ginawang madali ni Luciana. Hiningi niya ang kalahati ng lahat kahit halos wala nang natira kay Richard. Kinailangan ng abogado, ilang buwang stress na negosasyon, at sa huli, halos damit lang na suot niya noong gabing nasa hintuan siya ng bus ang natira sa kanya. Pero nakalaya siya at mas mahalaga ang kalayaang iyon kaysa sa pera, muebles o anumang ari-arian. Sinamahan siya ni Valentina sa lahat ng iyon. Hindi sa pamamagitan ng pagbibigay ng pera, kundi sa payo, mga koneksyon at emosyonal na lakas. Ipinakilala niya siya sa isang abogado na may utang na pabor sa kanya.
Sinamahan niya siya sa mga appointment kapag sobrang anxious siya para pumunta mag-isa. Nakinig siya kapag kailangan niyang maglabas ng sama ng loob at kapag hindi na niya kaya ang frustration. Hindi siya humingi ng kapalit at dahil doon, pakiramdam ni Richard ay gusto niyang ibigay sa kanya ang lahat. Si Eduardo, ang pinakapraktikal sa tatlong bata, ang tuluyang nagtulak sa mga bagay-bagay. Isang araw noong Hunyo, habang tinutulungan siya ni Richard ayusin ang kadena ng bisikleta na sa wakas ay hindi na nadudulas, tumingala si Eduardo at nagtanong ng diretsyo. Tinanong niya kung gusto ba ni Richard ang nanay niya. Hindi bilang kaibigan, paglilinaw ni Eduardo sa brutal na katapatan na tanging bata lang ang kayang magsabi. Bilang nobya, napako si Richard. Hindi niya alam kung paano sasagot. Parang naipit ang mga salita sa lalamunan niya at nagsimula siyang magsalita tungkol sa kung gaano siya nagpapasalamat kay Valentina, kung gaano niya ito nirerespeto at kung gaano ito kahanga-hanga bilang tao at bilang ina. Tahimik na nakinig si Eduardo, seryoso ang mukha. Sa matalas na pakiramdam na tila tanging mga bata lang ang may taglay, tumingin siya ng diretso kay Richard at kalmadong sinabi na hindi pa rin niya nasasagot ang tanong. Noong gabing iyon, ginawa ni Richard ang isang bagay na hindi niya nagawa sa loob ng 8 taon ng pagsasama nila ni Luciana. Sinabi niya ang totoo, umupo siya kasama si Valentina at nagsalita ng tapat, walang pagtatago sa likod ng pasasalamat o pagkakaibigan. Inamin niyang nahulog na siya sa pag-ibig dito. Ipinagtapat niyang natatakot siyang masira ang lahat ng nabuo nila. Sinabi niyang kung hindi ito ganoon ang nararamdaman, mauunawaan niya. At kung gusto nito ng distansya, lalayo siya nang hindi nagpapahirap. Tahimik na nakinig si Valentina, nakatingin lang sa kanya. Pagkatapos, sa unang pagkakataon mula nang magkakilala sila, nakita ni Richard ang mga luha na dumaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi iyon mga luhang dulot ng sakit, parang mga luhang dala ng ginhawa, marahil pati kaligayahan. Sinabi niya na ganun din ang nararamdaman niya. Ipinaliwanag niyang natatakot siyang sabihin yon ng malakas. Ayaw niyang mapagkamalan ni Richard ang pag-ibig bilang utang na loob. Ayaw niyang maramdaman nito na may obligasyon siya dahil tinulungan niya ito at natatakot din siyang isugal ang marupok ngunit magandang balanse na nabuo nila. 1 taon matapos ang di malilimutang bisperas ng Paskong iyon, ang gabing nagbago ng lahat, natagpuan ni Richard ang sarili niyang nakatayo muli sa parehong hintuan ng bus. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya nakapaa sa niebe. Nakasuot siya ng makapal na coat at ang parehong tsinelas na ibinigay ni Valentina noong unang Pasko niya sa bahay nito. Luma at kupas na ang mga iyon ngayon, halos masira na, pero hindi niya kayang itapon. Para sa kanya, simbolo yon ng isang bagong simula. Katabi niya sina Antonio, Eduardo at Francisco. Nakasuot ng makakapal na jacket pang taglamig. Tumatalon sila sa tuwa, halos hindi mapakali habang hinihintay ang isang napaka-espesyal na tao. Hinihintay nila si Valentina na pauwi mula sa isang business trip sa Barcelona. Ipinilit nitong sumakay ng airport bus imbes na sunduin nila gamit ang kotse. Nang sa wakas ay dumating ang bus at bumaba si Valentina, tumakbo ang mga bata papunta rito na para bang taon silang hindi nagkita sa halip na 3 araw lang. Tumawa siya habang yumuyuko para yakapin ang 3 ng sabay. Pagkatapos ay itinaas niya ang tingin kay Richard at ibinigay ang espesyal na ngiting para lang sa kanya. Isang ngiting nagsasabing nang hindi nagsasalita, "Ikaw ang tahanan ko." Ikinasal sila noong Setyembre sa isang maliit at pribadong seremonya sa hardin ng beach house na binili nila ng magkasama sa Marbella. Ipinagmamalaking nagsilbing mga saksi ang mga bata, bahagyang nahihiya sa kanilang elegante ngunit malinaw na masayang mga suwit.
Napakaganda ni Valentina sa simple nitong ivory na damit. Ang buhok ay natural na nakalaylay sa balikat, hawak ang isang bouquet ng mga wildflower. Lantaran namang umiyak si Richard habang binibigkas ang kanyang mga panata na bigla sa ideyang ang isang napakagandang babae ay pinili siya. Simple ngunit perpekto ang selebrasyon. Kumain sila ng sariwang isda sa isang restoran sa tabing dagat, pinutol ang wedding cake na pinili ng mga bata at sumayaw ng nakapaa sa buhanginan hanggang gabi. Nagbigay pa si Antonio ng maikling talumpati na nagpaiyak sa lahat. Nagpasalamat siya kay Richard sa pagpasok nito sa buhay nila at sa pagpapasaya nito ng tunay sa kanilang ina. Sa loob ng taon, nagbago rin ang apartment sa Madrid. Ang guest room ay naging kwarto muna ni Richard at kalaunan ay naging kwarto nilang dalawa nang tuluyan na niyang tanggapin na kabilang siya roon. Lumago ang kanyang talyer at naging matatag at matagumpay na negosyo. Mayroon na siyang 2 empleyado at dumaraming mga customer na nagtitiwala sa kanya. Sa mga pader kasama ng mga guhit ng mga bata, may bago ng larawan. Isang stickman na may maitim na buhok. Katabi ang isang blondeng babae at 3 nakangiting batang lalaki. Isang hapon noong Abril, tinawag siya ni Antonio ng tatay nang hindi man lang iniisip. Natural itong lumabas na para bang ganoon na talaga noon pa. Sumunod din sina Eduardo at Francisco. Sa tuwing maririnig niya ang salitang iyon, napupuno ng luha ang mga mata ni Richard. Ang 3 batang yon ang nagbigay sa kanya ng bagay na minsan ay inakala niyang imposible, isang pamilya. Ang diagnosis ng pagkabaog ay hindi na parang habambuhay na hatol. Isa na lang itong realidad tulad ng kulay ng kanyang mga mata o hugis ng kanyang mga kamay. Hindi nito tinutukoy ang kanyang halaga. Hindi nito nililimitahan ang kanyang kinabukasan. Mayroon siyang 3 anak na nagmamahal sa kanya, isang asawang gumagalang sa kanya at isang buhay na mas maganda pa kaysa sa anumang naisip niya noon. Makalipas ang ilang buwan matapos ang diborsyo, minsan siyang kinontak ni Luciana. Humingi ito ng tawad at inamin na nagkamali siya. Sinabi nitong gusto nitong subukang muli. Walang galit na naramdaman si Richard. Tahimik na lungkot lamang para sa isang taong naniniwala pa rin na ang pag-ibig ay sinusukat sa pamamagitan ng dugo. Binati niya ito ng mabuti at marahang isinara ang kabanatang iyon ng kanyang buhay magpakailanman. Noong gabing iyon, habang naglalakad pa uwi mula sa hintuan ng bus kasama si Valentina at ang mga bata, sandaling huminto si Richard. Pinanood niya ang 3 batang tumatakbo sa unahan, malakas ang tawanan. Narinig niya si Valentina na tinatawag sila at pinagsasabihang mag-ingat sa madulas na sidewalk. Ang mga ilaw ng Pasko ay kumikislap ng mainit mula sa mga bintana sa paligid nila. Sa iba, isa lang itong normal na eksena ng pamilya. Walang kakaiba, walang drama. Pero para kay Richard, ito na ang lahat. Ito ang himalang nagsimula 1 taon na ang nakalipas nang may isang estrangherong nakakita sa isang wasak na lalaking nakaupo mag-isa sa lamig at piniling huwag siyang iwasan. Sa halip sinabi nito, "Sumama ka sa akin." 2 simpleng salita na nagbago sa buong buhay niya. 2 salitang nagbigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon. Lumingon si Valentina at tinanong kung bakit siya huminto. Ngumiti si Richard at sinabing tinitingnan lang niya ang kanyang pamilya. Inabot nito ang kamay niya, ang parehong kamay na minsang nanginig sa lamig at kahihiyan at mahigpit itong hinawakan. Mula sa pintuan ng gusali, tinatawag na sila ng mga bata, hindi na makapaghintay na makapasok sa loob kung saan mainit. Magkahawak kamay na naglakad sina Richard at Valentina papunta sa kanila habang marahang muling bumabagsak ang niyebe sa lungsod. Bisperas ng Pasko muli, eksaktong 1 taon ang nakalipas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na si Richard ang lalaking walang tahanan.
walang pag-ibig, walang pag-asa. Isa na siyang asawa, isang ama, isang lalaking sa wakas ay natagpuan na kung saan siya nabibilang. At nagsimula ang lahat dahil may isang babaeng tumangging umiwas ng tingin at dahil may 3 batang pinili ang kuryosidad kaysa takot nang makita nila ang isang estranghero sa bangko. Minsan, inaalis ng buhay ang lahat ng akala mong meron ka para palitan ito ng mas mabuti. Minsan, kailangan mong mawala ang akala mong gusto mo para matuklasan kung ano talaga ang kailangan mo. Minsan sapat na ang isang taong maniwala sa iyo kapag ikaw mismo ay hindi na naniniwala sa sarili mo. At minsan, sa pinakamalamig at pinakamadilim na gabi, may darating na tao magsasabing sumama ka sa akin at tahimik kang ihahatid pa uwi. Kung ang kwentong ito ay nagparamdam sa iyo na minsan ang isang trahedya ay unang hakbang lamang patungo sa isang bagay na maganda, mag-iwan ka ng maliit na puso sa comments para malaman kung naramdaman mo rin ito. At kung nanatili ka hanggang sa pinakahuling bahagi, ibig sabihin may tinatamaan din itong totoo at malalim sa loob mo. Para sa mga gustong sumuporta sa ganitong uri ng mga kwento, may option din na mag-iwan ng taos-pusong salamat gamit ang feature sa ibaba. Kahit ang pinakamaliit na kilos ay maaaring mga hulugan ng napakalaki, katulad ng simpleng mga salitang sumama ka sa akin na mas tumimo pa kaysa sa anumang dramatikong kabayanihan. At dahil nanatili ka hanggang sa pinakahuling salita, bahagi ka na rin ngayon ng kwentong ito.